Pakitaas po ang kamay ng ating mga panauhin. Yon, sige nga po. Pwede po ba kayong tumayo para masilayan namin ang inyong mga magugugwapo at magagandang mga mukha? Ayan, palakpakan po natin sila. Welcome to the Rhema Word of God Church. Amen. Where Jesus is? Wow, Jesus is the living Word. Amen. Welcome po kayo. So are you ready for the Word? Wow, ang lakas ng amen ng banda rito. Are you ready for the Word? Amen. Wow, lumakas dito at saka dito. Amen. Glory to God. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating serye ng pag-aaral na tinitlean po natin na Great Grace. Sabihin mo nga, Great Grace. Yan po ang tema ng ating anniversary celebration sa April 7. Kayo po ay mag-imbita, amen? Kamag-anak, kaibigan, kakilala, because I know, I am confident. Sabihin mo nga, siguradong sigurado ako. May gagawin ang Diyos. Tawag dito, ang tawag nga natin doon, magpapasiklab siya sa kanyang dakilang biyaya. Amen. So tayo po ay nag-aaral ng dakilang biyaya, share ng pag-aaral. At we have endeavored to answer the following question. Sinikap natin na sagutin ang mga tanong na ito. Ano ang biyaya? Alam niyo ba kung anong biyaya? Oh, grace, wow. Favor ng Panginoon. It's also the word favor, okay? At ang biyaya at grace ay ano po? It is the presence of God. It is God Himself. Amen? Sabi natin, ang biyaya po ay literally, it means a superior being stooping down to reach us to an inferior being. To extend His love, goodness, mercy, kindness, anointing, ability. Amen? And taught Him Himself totally. It is a picture of our Heavenly Father, God Almighty. Amen? Reaching down to us. Amen? Paano siya nag-reach sa atin? Nag-reach down ang Diyos sa atin. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Maging kawangis natin. Taking up all our weaknesses and infirmities. Amen po ba? Upang tayo na mga infirm, tayo na mahihirap, tayo na weak, tayo na walang vision, tayo na walang hinaharap, ay magkaroon ng buhay na ganap at makasiyasiya, magkaroon ng pag-asa, magkaroon ng pera, magkaroon ng kalakasan, magkaroon ng lahat ng bagay na meron ng ating Diyos. Amen. And we said, if you want the series, magdala lang kayo ng USB ninyo. This is the fourth part of our series. At napag-usapan natin last time, is favor fair? Lagi kong sinasabi, God has favorites. And the good news is, I'm not only His favorite. You are His favorite. Amen? Sa mga future lessons natin, pag-aaralan natin yung mga highly graced people of God, the highly favored people of God. And let us learn from their lives how we can develop, how we can be highly favored. Sabi natin, the grace of God can be like a dew. Amen? Sabi sa Proverbs 19:12, or it can also be like a rain. It can be so heavy on a person's life na makikita mo very apparent, very apparent, nakikita mo, kitang-kita mo ang biyaya ng Diyos sa buhay. The Bible said Mary was highly favored. And the Bible said Jesus was full of grace and truth. We are, sabi sa Bible, as we are, as Jesus is, so are we in this life. We endeavor to grow in the grace of God. Pagsisikapan natin na tayo ay lumago sa biyaya ng Panginoon to a point that we can be so full of grace, we can be invincible. Just like Jesus. We attract favor. We attract blessing. We are like money magnets. We are like favor magnets. We are surrounded by the presence of God. Amen? Gusto ba ninyo yon? So, what can grace
Can grace make a difference in the life of a person? Yes. Ang isang tao na highly favored is a victorious person. He is more than a conqueror. Anywhere, everywhere, everything that will be placed in his hand will prosper. Pag-aaralan natin yan sa mga susunod. Okay. But, for us to grow in favor, in the favor of God, napakahalaga, mga kapatid, that God has a part, but we have a part to play. Tama? Merong ang Panginoon, meron siyang parte at merong tayong parte na gagawin upang ang biyaya ng Panginoon ay mag-manifest. To say manifest, lumutang sa ating buhay. Alam nyo, the moment you receive Jesus Christ as your Lord and Savior, you have the seed of the grace of God in its fullness. You have it. But the thing is, there is something that should be cultivated in your life para ang binhi na yon ay lumaki, lumago at makita sa ating buhay. Amen. Nakakita ba kayo ng tao na kahit saan pumunta may pabor? Kaya ako sinasabi na favorite ako ni Lord. Kasi pagka naramdaman ko sa puso ko, sabi natin kasi na may isang bagay, may hiningi ako sa Panginoon na ibibigay niya sa akin. Alam ko that moment na sa akin yun. And He has already graced me to do that. 1 week and 3 days in advance, nauna na ang Panginoon sa akin. So the moment I show up in that place, I know I get it. Example, kahapon, binigay sa akin nung pumunta ako sa Real because we are preparing for the family camp. One time na nagpunta kami doon, sabi ko, maganda itong location na to, generics. Napakaganda. Napakagandang location. Tapos sabi ko, sige, applyan ko. Pag uwi namin sa bahay, drawing lang si Bossing. Red ball pen pa. O, drawing. I-fax mo na bukas. Pinax ko na bukas. Wala pang 2 weeks, may approval na ako. 1 week pa lang, may approval na ako. So, sabi ko, sa Friday, pagpunta ko doon, kailangan may dala na akong kontrata. Aba, di, pagdala ko doon, pagpunta ko doon, alam ko nauna na yun si Lord sa akin. Eh, ngayon, syempre, 100 plus square meters yun, pinapaandaran ako ng may-ari. Sabi niya, 15,000. Sabi ko, hindi. Sa loob ko, 10,000 lang. 10,000 lang upa. 100 plus square meters, 10,000 upa. Sangka. Pabor yun ni Lord. Amen! Kung dito yun sa Marikina, 50,000 na, di ba? 60,000. Anyway, maganda yung lugar, sabi ko. Eh, itong asawa ko na kinegotiate, sige, 12. Kasi, syempre, si Brother Ton, mabait yun. 12. Eh, medyo paligoy-ligoy pa yung may-ari. Pero sa puso ko, alam ko akin yun, sabi ko. Sabi ko sa may-ari, desisyonan mo yan ngayon dahil hindi na ako babalik sa'yo, sabi ko. Sa 12, magsarahan tayo. Kung ayaw mo, sabi ko, kailangan ngayong araw na to, napakahalaga ng oras ko. Hindi na kita babalikan. Sabi ko, kailangan ngayong araw na ito, magpipirmahan tayo ng kontrata. It's either pipirma ka or hindi. Kung hindi ka pipirma, sabihin mo sa akin, maghahanap ako ngayon, araw na to. Kailangan ngayong araw na to, dala ko yung kontrata. Pag hindi ko dala yung kontrata, ngayong araw din na ito, hindi ako uuwi ng Marikina nang wala akong nakukuha. E tumingin ako sa paligid, maraming sarado. Pero hindi magaganda. Okay? Okay. So, pupunta kami doon sa restaurant ng isang kapatiran natin. Kakain muna kami doon. Kung decided ka, sumunod ka doon. Ako sa puso ko, that's mine. That was given to me by God 2 weeks ago. And no person can hinder it. So, nandun kami, kain paluto-paluto kami ng pansit. Mamaya, nag-text. Susunod po kami dyan. Glory. Alam niyo kung bakit? Nauna na ang Panginoon sa akin. That is how the grace of God works. Amen. At sa church na ito, napakaganda ang vision na binigay ng Panginoon para sa church na to. God is preparing us for something greater than ourselves, starting this year and the years to come. Those who will obey the word and who will live accordingly, oh God, sa kalooban ng Panginoon, you will experience great grace today. Kaninang umaga, sobra kaming na-bless.
sa patotoo ng isang kapatid natin kung paano nag-work ang biyaya ni Lord sa kanyang buhay. Simple lang na trabaho ang inihingi niya, ang binigay sa kanya ng Panginoon, international. Amen! Okay, so mag-verse muna tayo. Backtrack po tayo sa mga lessons natin at huwag kayong mag-absent pagka Sunday. Because every time the grace of God is the presence of God. Every time we gather together as a church, God is giving us hindi lamang droplets of grace, rains of grace in our lives. Amen? So tayo ay magsisimula doon sa ating text na pinag-aaralan natin. Acts, I will try to be as short as I can be kasi may child dedication tayo ngayon. Amen? Okay. So Acts 4:31, ang hapon na service po ay Tagalog ang text, English ang explanation. Ang morning service ay English ang text, Tagalog ang explanation. Hindi, joke lang. Pagkatapos nilang manalangin, meaning the apostles, nayanig ang dakong pinagtitipunan nila at silang lahat ay napuspos ng banal na espiritu at kanilang ipinahayag na may katapangan ang salita ng Diyos. Verse 33, at pinatotohanan ng mga apostol na may dakilang kapangyarihan ang pagkabuhay ng Panginoong Hesus at sumakanilang lahat ang dakilang biyaya. Amen? Amen. Father, in the name of Jesus, add revelations to this word. In Jesus' name, amen. Alam niyo, mag-Holy Week na naman. Isa-celebrate na naman at aalalahanin natin ang pagbangon na buli ng ating Panginoong Hesus. Ang sabi dito, may dakilang kapangyarihan ang pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Hesus. At sumasa kanilang lahat ang dakilang biyaya. Pagka sinabing pinatotohanan, meaning to say they have witnessed, God has kung ikaw ay patotoo, ikaw ay witness. Patototohanan mo ang kapangyarihan ng pagkabuhay na muli ni Jesus. Bakit mahalaga yon? Because Jesus is not a mere man. He is God. And because He rose again, it proves to us that He is God in the flesh and He is alive and is with us forever. And if we are in Jesus Christ, we have that great grace that will enable us to be the witness of that power. You were meant to witness the power of the resurrection of Jesus Christ. And for God to do that, He has to endow you with His great grace. Great is the word phenomenal, extraordinary, surpassing. Meaning to say, big, huge grace. Kung ang biyaya sa buhay ko last year ay ganito lamang kaliit, and I was able to generate an income of 5 million in my businesses. If I double that grace in my life today, because I am learning more about the grace of God, this year I'm going to earn 5 million. Yan lang ang pinakasimpleng illustration. But if you grow in the grace of love, how many people can you get to church? Because you persist to walk in love. What if you grow in the grace of giving? What if you grow in the grace of wisdom? What if you double your wisdom today? Amen. Okay, so sabi natin, kaya kailangan tayo mismo ang patuto. We have to live a life of grace na nakadepende tayo sa grace ng Panginoon, okay? Amen. Okay, ngayon, nakita natin na ang biyaya ng Panginoon, we attract grace only when we persist to walk in love. Paano tayo mamumuhay ng may pag-ibig? Laging nagpapatawad, laging nagbibigay. That is walking in love. Hindi mo pwedeng sabihin, I love my brother kung hindi mo siya pinapatawad, hindi mo siya pinagbibigyan, hindi mo kino-cover ang kanyang mga bulok. Love covers a multitude of sins. Amen. If we walk by faith, if we walk in humility, and if we continue to thank and glorify God,
Amen. So, sabi natin, the presence of God is the grace of God. The more na nagmamahal tayo, the more ang presence, ang grace ni Lord sa atin. The more na nagpapatawad tayo, the more na humble tayo. And then last Sunday, the other Sunday, we speak about is favor fair? Ang pabor ba ay fair? Napag-aralan natin yung the parable of the vineyard workers, yung nagtrabaho sa ubasan nang nagsimula ng alas 6, nakipag-negotiate sila dun sa owner, o sige, magtatrabaho kami sa vineyard mo kung bibigyan mo kami ng isang denarius na sweldo. O pumayag yung may-ari, so sila ay may kontrata, tapos sumunod, nag-hire siya ng 9 o'clock, tapos yung hinire na ng 9 o'clock, whatever is right, if you work. So itong mga pumunta na ito, yung 9 o'clock, yung 12 o'clock, yung 3 o'clock, yung 5 o'clock, yung hinire niya ng 5 o'clock, hindi sila nakipag-negotiate sa bayad. Nagtiwala lamang sila sa goodness ng may-ari, kahit ano ang ibigay. Amen. At ang nangyari, binigyan sila ng pare-parehong sweldo. At nagalit at nagmurmur itong nauna. Bakit? They feel entitled for a bigger pay. They feel they deserve a bigger pay. They feel they are worthy. Karapat-dapat bigyan sila ng mataas na sweldo. Pero anong sabi ng may-ari? May kontrata tayo, 1 denarius lang ang pinag-usapan natin. So wala akong kulang sa inyo. Pero bakit sila nagagalit? Kasi generous ang may-ari doon sa dumating ng 9, 12, 3, and 5. Nagagalit ba kayo dahil mabait ako sa kanila? Ito ang tatandaan natin, brothers. The more faith we have, the more our reward from God. Because grace, brothers and sisters, is dependent solely, it is the prerogative of God. Hindi ko pwedeng sabihin na dapat pagpalain ako ng Panginoon ng mas higit sa inyo kasi ako ang pastor dito. No way. Amen. Hindi ko pwedeng sabihin na karapat-dapat lamang akong payamanin ni Lord kasi ako ay nagtatrabaho sa kanyang kaharian. No way. That is pride. If you feel you are entitled, if you feel other people owe it to you, if you feel that you are deserving, then you made it impossible for God to be gracious to you. Why? We can always cancel our grace. Naiintindi, parang nakatanga kayong lahat. Naunawaan niyo ba ako, mga brothers and sisters? Amen? Alam mo, ang isang pinakamalaking problema ng mga Kristiyano is the feeling of entitlement. If you feel you are entitled to something and it was not given to you, halimbawa, I feel entitled to receive a big pay because I am a good preacher. Tapos ang ibinibigay lang sa akin ng church ganito, malungkot ako, so ang tendency ko maging murmurer. Amen? Dahil may expectation ako. Dapat ganito kalaki ang aking sweldo kasi bayaman naman ng kongregasyon. Halimbawa lang. If I feel entitled. Amen? So anong mangyayari doon? I just went out of the realm of grace. Amen. Amen ba? At ang nagiging, dahil kaya itong mga nauna na nagtrabaho ay nagmumurmur sila. Bakit kayo nagmumurmur? Kontrata yung pinag-usapan natin, may mga taong sigurista. Amen? So ang lesson natin, kapatid, kung meron sang tao, halimbawa, meron kayong kasama sa bahay, they feel entitled to a bigger favor or a bigger pay kasi mas marami silang ginawa. Gusto ba ninyo silang pagpalain, isurpresa? Hindi. Kasi pagka binigyan nyo sila, hindi sila magpapasalamat kasi feeling nila, entitled naman ako ba't ako magpapasalamat? Tama? Kaya yung mga nasa Union, nung nasa San Miguel ako, pagka nagne-negotiate kami, kalaki-laki na ng minimum wage ng mga tao, 1,000 na isang araw. Ang ibinigay mo, hindi pa sila nagpapasalamat, nag-i-strike pa. Why? Because they feel entitled. But if someone will serve and does not expect anything, kundi
Wala siyang ine-expect na kahit ano na reward doon sa gagawin niya. Pagka binigyan mo siya, mapagpasalamat siya. At saka mas gusto mong pagpalain yung mga tao na walang dinidemand sa'yo. Tama? Tama ba? Amen. That is how grace operates. When we trust God for things in our lives, when we believe Him. So, lumalabas dito, ang parte ng Panginoon ay ibinuhos niya lahat ang biyaya. Ang parte mo ay manampalataya at magtiwala sa Kanya. Amen? Nakukuha po ninyo. So, ang grace ba, ang favor ba ay unfair? No. Favor is fair. Amen. Kaya kung paborito ako ni Lord, alamin mo, ba't ako favorite ni Lord? Kaya ngayon, ang gagawin natin, tingnan natin ang mga example sa Bible. Nakita natin si Esther. Diba? Si Esther ay pinapaganda nila, pinapabango, pinapakinis, pinapalambot ang katawan. Kasi isa siya sa mga nakuha na pagpipilian bilang reyna, diba? Ng Persia. So, noong panahon, every time yung mga babae na dadalhin sa hari, kailangan magustuhan ng hari. Pagka hindi ka nagustuhan ng hari, itatapong ka kaagad sa harem. That will be the last time na makikita ka sa palasyo. Pero kung ikaw ay nagustuhan ng hari, ay muli ka niyang papatawag. Ngayon, dun sa panahon na siya ay ipipresent sa hari, bawat isang babae na pinapaganda para papuntahin doon ay entitled na manghingi ng kahit ano. Kasi hindi mo alam kung yun na ang last day mo sa hari o di ba? Pero si Esther, hindi siya nanghingi ng pinakamalaking diamante, pinakamagandang damit, pinakamabangong perfume. Wala siyang hiningi. Ano ang sabi lang niya dun sa eunuch na nag-aalaga sa kanya? Ano sa palagay mo ang kailangan ko lang kunin? Yun lang ang dinala niya. Why? Because Esther is so confident about her beauty na hindi na niya kailangan ng ibang trappings. What is that? Faith. Amen. And because of that, nagkaroon siya ng favor sa mga tao sa paligid. There are people who would ask and ask and ask and ask. Ano ang sabi natin? Una, magpalakas ka kay Lord. I-please mo si God, and God will incline the hearts of people to bless you. Ang ginagawa ngayon ng mga tao, they please people. And they displease God. So, ang nangyayari, they pull on people. Amen. So, ano ang parte natin sa pagkakaroon natin ng great grace sa Panginoon? Una, kailangan natin ang pananampalataya. Amen. Una, kailangan natin ang manampalataya tayo. Okay, tignan natin ang halimbawa ni Nehemiah. Amen. Basahin natin Nehemiah. Nang magkagayoy, alam natin, kilala niyo si Nehemiah? Si Nehemiah po ay isang priest. Okay. Siya ay isang pari. Sila po ay binihag noong ang Babylonia, background. Noong binihag ng mga Persians nang sinakop nila ang Jerusalem at ang Judah, kinuha nila itong mga prince, in plural, princess, mga prinsipe. At kinuha nila sila na mag-serve sa, itong si Nehemiah, isa siya sa mga magagaling na mga prinsipe doon. At siya ay galing sa isang pamilya na inirir siya sa katuruan ng law. At pagdating niya doon siya ay ginawa ni King Artaxerxes. Si King Artaxerxes, basahin niyo ang Bible niyo ha. Nakaganyan kayo lahat sa akin. Sino si King Artaxerxes? Sinabi na natin ang Persia ngayon ay Iran. Okay. Tapos ang kanyang posisyon ay cupbearer. Siya ang tagadala ng cup ng wine ng hari. At bago niya yun ipainom sa hari, tinitikman muna niya para malaman kung siya ay nilason o hindi. Amen. So, para pagkatiwalaan ka ng ganun na posisyon, dapat napakagaling mo at ang character mo ay flawless. Parang kumbaga ay reputable ang character mo. At kakaiba itong si Nehemiah dahil kahit na nandoon ang prinsesa o ang reyna, pumapayag pa rin na nandun siya. In those days, in ancient days, kung ikaw ay servant,
pwede kang patawag ng hari, hindi po pwedeng nandun ang reyna. Pagka ikaw ay pinatawag at nandoon ang reyna at hari, meaning to say, close sila sa'yo. Gets? Okay, so nandyan ang sitwasyon at may nagdala ng balita sa kanya na ang Jerusalem, ang wall ng Jerusalem ay nagiba. So meaning to say, Jerusalem is predisposed, prone na siya sa mga invading, mga nomads, at kung mga ano-anong mga tao, at pwede yung mga libingan ng kanilang mga magulang ay anuhin ba yon? Bastusin. Okay? So binigyan siya ng burden ng Panginoon na i-rebuild ang wall of Jerusalem. At so ang ginawa ni Nehemiah, nung nalaman niya ang balitang ito, because alam nyo, the people who are highly favored, they have a burden for the people of God. Ang mga tao na highly favored ay meron silang puso sa gawain ng Diyos. Amen. At siya ay nanalangin, nag-fast siya nang hingi siya ng tulong sa Panginoong Diyos. At nung siya ay, dahil sa kalungkutan niya, sa balita na natanggap niya, pag-serve niya ng wine sa hari at reyna, napansin nila na malungkot siya. Tapos sabi ng kung maaari po lamang, okay, so basahin natin. Nang magkagayoy, sinabi ng hari sa akin, ano ang iyong kahilingan? Kaya't ako'y nanalangin sa Diyos ng langit. Nakikipag-usap siya sa hari, in his heart, nananalangin siya. Tama? And then, sinabi ko sa hari, kung ikalulugod ng hari at kung ang inyong lingkod ay nakatagpo ng biyaya, if I have found favor in your eyes, suguin mo ako sa Juda, sa lungsod ng libingan ng aking mga ninuno, upang aking muling maitayo ito. Next, sinabi ng hari sa akin, ang reyna ay nakaupo sa tabi niya. Okay, pwede. Alam nyo ba ang nakakapunta lamang sa presensya ng reyna? Eunuch. Alam nyo ang eunuch? Nakapon. Okay? Pag hindi ka nakapon, hindi ka pwedeng humarap sa reyna. Amen! Ano kaya kung gawin natin ngayon? Okay. Gaano katagal kang mawawala? At kailan ka babalik? Sa gayoy, ikinalugod ng hari na suguin ako at nagtakda ako sa kanya ng panahon. Is that favor? Amen. Okay. Sinabi ko naman sa hari, sige next. At isang sulat para kay Asaph na tagapag-ingat ng gubat ng hari upang bigyan niya ako ng mga troso upang gawing mga biga sa mga pintuan ng kuta ng templo at para sa pader ng lunsod at sa bahay na aking papasukan. Okay? Ipinagkaloob sa akin ng hari ang aking hiniling sapagkat ang mabuting kamay ng aking Diyos ay nasa akin. Is that a favor language? Yes! The good hand of God is upon me. Whatever I do, whatever you do, if the good hand of God is upon you, my goodness, you will succeed. Amen. At sige, next. At ako'y pumunta sa mga tagapamahala ng lalawigan sa kabila ng ilog at ibinigay ko sa kanila ang mga sulat ng hari. Ang hari ay nagsugo na kasama ko ng mga punong kawal ng hukbo at mga ngabayo. Wow! Is that favor? Grabe! Binigyan na siya ng sulat, binigyan siya ng ang ending na supply, ng troso, ng kahoy, binigyan pa siya ng hukbo na mag-ano sa kanya para hindi siya kontrahin ng mga kaaway. Amen. Bakit? Sapagkat si Nehemiah ay may puso sa bayan ng Diyos. May puso sa mga anak ng Diyos. At nanampalataya siya na kaya siya dinala ng tao sa panahon na yon sa hari, nananampalataya siya na yung close relationship nila ng hari ay may layunin. Brothers and sisters, later, one of the things that we have to learn is when God connects us to a people, that is a divine connection, and we should take care of that connection. Amen! Kung saan ka ikinonect ng Panginoon, may purpose si Lord doon. Hanapin mo. Hintayin mo. Amen! Because by His grace, God has placed you in a certain place. Ngayon, sa araw na ito, alam nyo ba that grace is opportunity? Sa mga bisita po namin, ang pagpunta ninyo dito hindi dahil dedication ng anak ni Jun Niemo. God has planned for you to be here today.
I pray that God will give you the grace to open your eyes and see that we all need the grace of God in the person of Jesus Christ. Alam nyo, bago ako nakakilala sa Panginoon, I am what I am now because of the grace of God. I was weak, I was dying, I was sick, I had no hope, I was about to die. But the grace of God led me to know Him. I don't even know I needed salvation because I was so religious. Masyado akong relihiyoso. Akala ko relihiyong ko ang magdadala sa akin sa langit. But praise the Lord, the grace of God opened an opportunity for me. And when I was in that opportunity, God gave me the grace to receive from Him. I pray that the grace of God will give you the grace to receive today. Amen. And your life will never be the same again. Amen. So makikita natin na nanampalataya si Nehemiah. Amen, na may gagawin ang Diyos. And the heavy hand of God was upon him. Mahalaga po para tayo ay tumanggap ng biyaya, meron tayong pananampalataya. Nanampalataya siya na nung nanalangin siya, ipinagkakaloob ni Lord ang kanyang panalangin. Amen? Amen. Sino sa inyo ang nananalangin, hindi naman nag-e-expect na sasagutin? Huwag na kayong manalangin. Amen? Sabi sa Mark 11:23, when we pray, we believe, we receive. When you pray, you believe, you receive. Nehemiah prayed, and he believed, he received, and he received. Amen. Kailan ka mananampalataya? When you pray. Kailan ka tatanggap? When you pray. Why? Because if you don't believe, if you don't receive, you have no connect to grace. Your faith, your believing is your access. Amen. Mahirap intindihin ngayon pa lamang kasi we need a lot of mind renewal. Amen. When I pray, I believe, I receive. When did I receive? When I prayed. So what am I waiting for? Manifestation. Manifestation ang hinihingi ko. So last Friday, the thing I prayed for, akin itong family na lugar na to, akin. Kailan nag-manifest? Nung nasignan yung kontrata. Dala-dala ko yung kontrata, sasubmit ko sa generics bukas. When I prayed, I believed, I received. So I have the confidence to negotiate what God has placed in my heart. No one can take that away from me. That is the life of faith and that is the life of grace. Amen. Okay, tignan natin ang halimbawa ni Daniel. Daniel, may natututunan po ba tayo? Okay, sa buhay ni Nehemiah, nakita natin, obedience. Dependence on God. Amen. Hindi siya nanalangin sa hari. Although ang mga tao na mga subject niya nananalangin sa kanya, nanalangin siya sa the God of heaven. Sa God of heaven siya nagtiwala. And the God of heaven touched the heart of the king. He inclined the heart of the king to be gracious to him. So, ang una nating i-develop is to please God always. Amen. So, si Daniel, sa Daniel 1-8, alam natin ang kwento ni Daniel. Si Daniel, ito naman, yun ang pinag-usapan natin kanina, sinakop ng Persians ang Jerusalem. Ito naman ay sinakop at ng Babylonia ang Jerusalem. Ano ang Babylonia today? Iraq. Okay, Iraq. Si Nebuchadnezzar ang the leader of the known world in those days. At dahil nasakop ni Haring Nebuchadnezzar ang known world, Persia, Assyria, Egypt, Spain, lahat-lahat sinakop ni Haring Nebuchadnezzar. Ngayon, dahil hindi niya kayang pamahalaan ang mga bansa na yan because each nation has its own culture. Ang kultura ng Israel ay ibang klase. Ang Israel ay ang Diyos nila at ang leader nila ay isa. Diyos lang. Amen. Okay. At ang Jerusalem ang pinakamahirap na assignment. So ang style na ginagawa ni Nebuchadnezzar is kukunin niya yung mga young people, yung mga bata.